makapanalig tungkol saan ang narinig natin kanina ang salita ng Diyos. Ito'y tungkol sa kahulugan ng pananampalataya, sakripisyo, at katapatan sa tawag ng Diyos. At kasabay nito, ginugunita natin ang isang huwaran ng pananampalataya at paglilingkod. Si San Pio X, ang mapagkumbabang Papa ng Eucharistia. Ano ba yung nabasa natin kanina? No? Yung unang pagbasa mula sa aklat ng mga hukom, the Book of Judges. At narinig natin ang isang kwento na napakalungkot. Kwento ni Hepte, isa sa mga tinatawag nating hukom or judges. Puspos siya ng Espiritu Santo, ng Espiritu ng Diyos, ngunit gumawa ng pabigla-biglang panata. Ano yung panata niya? Iaalay ko ang unang sasalubong sa akin sa pagbabalik mula sa tagumpay. At sa kasama ang palad, ang sumalubong ay ang sarili niyang anak na babae. At paalala ito na mapanganib ang tawag natin sa English, pakikipag-bargain sa Diyos at gawing transaksyon ang pananampalataya. Subalit, sa gitna nitong trahedya na ito, anong pinakita ng anak ni Hepte? Ang tapang at katapatan. Buong loob niyang tinanggap ang sakripisyo. Of course, ngayon, wala nang nangyayaring human sacrifice. Pero nung panahong yun, ito lang naman ang nakikita natin, no? Yun lang ang nakita natin sa Biblia na about human sacrifice. Pero buong loob niyan tinanggap yun. Dahil ito yung mga salita ng kanyang ama. Anong pinaalala sa atin nito? Na ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng ganap na pagbibigay ng sarili. Tapos narinig natin yung Ebanghelyo. May talinghagang ibinahagi si Jesus. Yung talinghaga ng piging ng kasalan. The parable of the great feast. Lahat ay inanyayahan. Isang isang insight. Isa ito dun sa sinasabi ng isang dalubhasa sa Biblia, pangalan John Mayer, yung nagsulat ng patungkol sa historical Jesus. At ito yung sinabi niya, no? Dun sa mga maraming talinghaga na sinabi ni Jesus, marahil ay apat yung talagang galing sa Kanya. At ito yun, isa ito sa apat, yung talinghaga ng dakilang kapistahan ng piging ng kasalan. Tulad na nabanggit ko, lahat inanyayahan. Ngunit marami yung tumanggi. Anong mga dahilan nila? Excuses. Ang ilan, abala. Ang ilan, walang pakialam. Ang iba'y naging marahas pa. At kahit sa mga dumating, may isa na itinapon. Bakit? Sapagkat wala siyang kasuotang pangkasal. Ito'y, ano yung kasuotang pangkasal dito? Tanda ng pusong handa. Pusong nabihisan ng biyaya, ng grasya at kabutihan. At dito malinaw yung aral. Yung kaligtasan ay libreng ibinibigay ng Diyos. It is gratuitous. Pero kailangan natin itong tanggapin ng may wastong tugon. Isang puso na handa at mapagpakumbaba. Tayong lahat tinawag para maligtas. Ang isa sa mga sinasabi ko palagi, God who created us without our permission cannot save us without our permission. Ito rin yung naging buhay ni Papa San Pio X. Kilala siya bilang Papa na nagpalapit sa bayan ng Diyos sa Eucharistia, lalong-lalo na sa mga bata. Ngayon, mga nagpo-first communion, pwedeng grade 3, yung iba pa grade 2. At ang nagpalapit sa Eucharistia sa mga bata ay si Pope Pius X.
Naniniwala siya na yung Eukaristiya ay hindi gantimpala doon sa mga perpekto, pero ito'y lakas ng mahina. Pero kailangan yung tamang disposisyon. Kailangan ng kasuotang espiritual ng pagsisisi, kababaang loob at pagmamahal. Yung kanyang panawagan ay pagpanumbalikin ang lahat kay Kristo. At ang panunumbalik na ito'y nagsisimula sa ating mga puso. Kaya mga kapanalig, malinaw ang paanyaya ng Diyos. Inaanyayahan niya tayo sa piging ng kanyang kaharian. Huwag tayong dumalo ng walang kasuotang espiritual. Maging handa tayo sa bihisan ng grasya, pananampalataya at pag-ibig. Tulad ni Papa San Pio, na naghanap ng lakas sa Eukaristiya. Tulad ng anak ni Hepte, na buong tapan na tumugon sa hamon ng pananampalataya. Kaya mga panalig, huwag nating sayangin ang imbitasyon ng Diyos. Tanggapin natin ito ng buo at hayaang baguhin niya tayo upang maging tapat na lingkod sa kanyang kaharian at sa kapwa. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos.